Sa pagpapatuloy, hindi agad sumagot si Minghe. Pumikit muna siya para makapag-isip. Maya-maya, tila may naintindihan siya. Ipinaliwanag niya na lahat ng gamot na naglalaman ng chi ay siguradong binuksan na bago pa ipasok sa bodega ng militar. Dahil sa oras na nasa loob na ito ng bodega, magsisimula ng yumapekto ang chi kapag nadikit sa hangin at unti-unting kumalat sa atmosphere. Sabi pa ni Minghe, ang dahilan kung bakit hindi nagre-react ang sensor sa mga parasitic demons na patay na ay dahil hindi na mabilis ang pagdaloy ng chi sa kanilang katawan. Kaya wala silang nalilikha na kakaibang magnetic pulse na siyang tinutukoy ng sensor. Nakakuha rin ng ideya si Luolin mula sa paliwanag ni Minghe. Aniya, dahil airtight ang bodega noong una, static o sobrang bagal lang ang pagdaloy ng chi sa hangin kaya hindi ito na-detect ng sensor. Nang dumating sila at buksan ang pintuan, doon lang nag-react ang sensor dahil biglang bumilis ang pagdaloy ng chi kasabay ng hangin. Nang makumpirma ito ni Minghe, nagtanong si Luolin kung bakit ginagawa ng pansamantalang pinuno ang lahat ng iyon. Hindi niya maunawaan kung bakit basta na lang niya sasayangin ang sangkap na kailangan ng mga parasitic demons para mabuhay. Sabi ni Minghe, pinag-isipan na niya iyon at may dalawang bagay siyang napansin na dapat nilang bantayan. Una, siguradong magiging pangunahing target ng mga parasitic demons ang Warehouse No. 1, dahil yun ang pinakamahalagang salik na makakaapekto sa resulta ng counterattack sa Battle Ruins, isang bagay na hindi pwedeng mawala sa sangkatauhan. Pangalawa, ang warehouse manager ng Tianfeng Biology. Nakapagtataka raw na hindi ito tumakas matapos may hatid ang mga gamot. Sa halip, nanatili ito na parang may hinihintay. Doon naisip ni Minghe na sadyang ginabayan ng manager ang Dragon Tooth Organization, na nakatakdang lipulin ang mga parasitic demons, papunta sa Warehouse No. 1. Ibig sabihin, posibleng lahat ng iyon ay isang patibong na inihanda ng pansamantalang pinuno laban sa Dragon Tooth Organization at sa mismong Warehouse No. 1. Habang sinasabi ni Zhang Hu na wala silang dapat ikatakot, biglang napasigaw si Luolin. Agad niyang sinabi kay Minghe na kailangan nilang palabisan ang lahat ng tao mula sa bodega sa lalong madaling panahon. Pero sumagot si Minghe na wala na silang oras para mag-evacuate. Inutusan niya ang lahat na manatili kung nasaan sila at huwag kikilos hanggat walang utos. Sa sandaling iyon, walang naglakas loob na gumalaw, pero hindi rin maiwasan ng lahat na tingnan si Minghe nang may pagtataka. Nag-usisa si Luolin kung bakit hindi niya pinapalabas ang lahat, gayong mas ligtas sana iyon. Sagot ni Minghe, hindi na sila aabot sa oras. Ang chi na kumakalat sa hangin ay mismong patibong. Ipinaliwanag niya na ang chi ay isang sangkap na malaki ang posibilidad na magdulot ng malakas na pagsabog, at kailangan lang nito ng isang huling variable para tuluyang mag-trigger. Hindi niya alam kung ano ang magiging sanhi, kaya anumang galaw nila ay maaaring magpasimula ng pagsabog. Bigla namang iniulat ng inspektor kay Minghe na ang chi sa hangin ay bumibilis ang daloy. Ang mga banggaan at kumpol nito ay lumilikha ng matinding enerhiya na unti-unting umaabot sa hangganan. Kapag lumampas, tiyak na sesabog ng malala. Kinabahan si Luolin at tinanong ang inspektor kung gaano pa katagal bago umabot ang enerhiya sa threshold. Nagpasalamat ang inspektor kay Minghe dahil sa utos na huwag silang gumalaw. Kung nagtangkang lumikas ang lahat, tiyak daw na nagkaroon ng kaguluhan sa agos ng hangin at sumabog na sana agad ang enerhiya. Ipinaalam niya kay Luolin na, base sa kanilang sitwasyon, sa loob ng 10 minuto ay mangyayari ang pagsabog. Dahil wala na silang gaanong oras at hindi rin makakilos ng malakihan, nagsimulang mawala ng pag-asa ang Dragon Tooth members at ang inspector. Ngunit mahigpit na bilin ni Minghe na kahit anong mangyari, huwag silang kikilos. At habang ipilit niyang mag-isip ng paraan para mailigtas ang lahat, sinabi niya sa kanila na ipagkatiwala nila sa kanya ang lahat. Pagkaraan ng 10 minuto, tuluyang umabot sa hangganan ang enerhiya, at sumabog ang Warehouse No. 1. Bago pa iyon mangyari, nasa bubungan si Uncle Yuan ng Feng Mansion, naghihintay kay Feng Ling. Pagdating ni Feng Ling, agad niyang tinawag si Uncle Yuan at nagtanong kung bakit hindi niya sinabi na nagkasakit ang kanyang ama at nasaan ito. Sinabi pa niya na nilibot na niya ang buong mansion pero hindi niya makita si Feng Xiangyang. Nagtanong si Feng Ling kung nasaan talaga ang kanyang ama, at kung nagsisinungaling lang ba si Uncle Yuan at maayos pa ito.
Ngunit imbes na sagutin ang tanong, sinabi ni Uncle Yuan na iniutos mismo ni Feng Xiangyang na gawin niya iyon. Nagulat si Feng Ling at mariing tinanong kung ang ibig bang sabihin nito ay iniutos ng kanyang ama na lokohin siya at dalhin siya roon. Kinumpirma ni Uncle Yuan na tama ang hinala niya. Bigla, isang napakalakas na pagsabog ang natano nila mula sa malayo. Nang makita iyon, kinabahan si Feng Ling. Naisip niya kung baka iyon na ang direksyon ng military warehouse, at kung bakit nagkaroon ng pagsabog doon. Hindi kaya inatake na iyon ng mga parasitic demons. Nabulalas niya na delikado iyon at hindi siya pwedeng manatili roon. Ngunit agad siyang hinarang ng mga bodyguard. Isa ang nakiusap na manatili siya, at ang isa na may pumayag at iginiit na saan man ngayon, ay delikado. Dahil sa posibilidad na nasa panganib siya, pinayuhan nila si Feng Ling na manatili muna sa mansion. Ngunit pinuna ni Feng Ling ang ginagawa nila. Mariin niyang sinabi na kung talagang nawasak ang military warehouse, nasa matinding kapahamakan ngayon ang buong Nandu City. Kaya kailangan niyang pumunta roon bilang isang kasapi ng Dragon Tooth Organization. Inutusan niya ang mga bodyguard na umalis sa daraanan niya. Ngunit ipinaliwanag ng mga bodyguard na iyon ay utos mismo ng kanilang master. Mariing tumutol si Feng Ling, imposible raw iyon. Walang paraan na gagawin iyon ng kanyang ama, at higit sa lahat, wala rin ang kanyang ama sa mansion. Hinawakan siya sa balikat ni Uncle Yuan at pinakiusapan na manatili muna. Ipinaliwanag nitong totoong utos iyon ni Feng Xiangyang. Kaya hiling nito na maghintay na lang siya dahil darating din ang kanyang ama at ipapaliwanag lahat sa kanya. Ngunit tumutol si Feng Ling. Walang paraan, kailangan niyang makapunta agad sa military warehouse. Hamarang pa rin ang dalawang bodyguard at humingi ng paumanhin sa kanya. Napangisi si Feng Ling at tinanong kung wala na ba silang pakialam sa sinasabi niya. Binalaan niya silang huwag siyang sisihin sa gagawin niya. Nagbitaw siya ng apoy, ngunit madali lamang iyong hinarang ng mga bodyguard. Nakiusap ang isa sa kanila na huwag na siyang pilitin. Ngunit hinamon sila ni Feng Ling kung kaya rin ba nilang pigilan ang kanyang flaming meteor punch ng ganoon kadali. Aniya, mukhang hindi na niya kayang magpigil. Agad niyang sinipa sa mukha ang isa sa mga bodyguard. Napaatras naman ang isa, nakakuyom ang mga ngipin. Nagpatuloy ang labanan at mariing sinabi ng mga bodyguard na hindi siya pwedeng umalis. Ginamit ni Feng Ling ang kanyang Blue Spirit Ultimate Technique, sinabayan pa ng kombinadong atake, at pinuntirya ang mga bodyguard. Mabilis namang pinagdikit ng dalawa ang kanilang mga palad, at pinagsanib ang kanilang aura. Gumamit sila ng teknik na tinatawag na Flame Trap Net. Nagulat si Feng Ling sa ginawa ng mga bodyguard, ngunit huli na para umiwas. Nahuli siya ng net at bumagsak sa sahig. Mariing sinabi ni Feng Ling na may mali. Tinatanong niya kung sino talaga ang mga ito, dahil kahit gamit ang kanyang Heaven's Lair Strength, hindi niya sila kayang talunin. At kung ganoon kalakas ang mga ito, imposibleng hindi niya pa sila nakilala bilang bahagi ng pamilyang Feng. Biglang sumingit si Minghe. Sabi niya, normal lang kung hindi pa nakikilala ni Feng Ling ang mga ito, dahil hindi sila tao. Nagulat ang dalawang bodyguard at nagtanong kung sino ang nandoon. Nagpakilala si Minghe. Laking gulat ni Uncle Yuan nang makita siya. Nang makilala siya ng mga bodyguard, agad nilang tinanong kung bakit siya naroon. Ngunit imbes na sagutin, nilinaw ni Minghe na hindi siya nag-iisa. Lumantad sina Luolin at Zhang Hu, at sabay na nagsabing naroon din sila. Nagalak si Feng Ling nang makita ang dalawa. Nagulat naman ang mga bodyguard. Imposible raw iyon, paano sila nakarating doon? Napansin ni Minghe na tila lubos silang nagulat. Pinag-isipan niya na baka inakala ng mga ito na napatay na ang Dragon Tooth Organization mula sa malaking pagsabog sa military warehouse kanina. Kinumpirma ng bodyguard na tama siya, at nagtataka kung paano pa siya nabuhay. Biglang nagbabala si Luolin kay Minghe na mag-ingat. Agad na hinampas ni Minghe ang braso niya, at nabasag ang matutulis na spike na dumiretso sa kanya. Doon niya napagtanto na naroon nga si Feng Xiangyang. At ngayoy lubos nang nagbago si Feng Xiangyang, ang ama ni Feng Ling, sa anyong parasitic demon. Halos hindi makapaniwala si Feng Ling. Natakot siya nang makita ang hitsura ng kanyang ama. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit ganoon ang itsura nito, at kung bakit kailangan pang mangyari iyon kay Feng Xiangyang. Habang naguguluhan siya, iginiit ni Uncle Yuan na oras na para umalis sila.
Ngunit inutusan ni Luolin na manatili ang lahat kung nasaan sila. Mariin namang sinabi ni Feng Ling na hindi siya aalis, kaya dapat hayaan siya ni Uncle Yuan. Sa kabilang banda, nagtanong si Feng Xiangyang kung bakit buhay pa ang Dragon Tooth Organization, at kung paano sila nakarating doon. Ibinunyag ni Minghe na minsan ay nabanggit sa kanya ni Feng Ling na may mansyon ang pamilya Feng sa Mount Qingxi. Sinabi nitong maganda ang tanawin doon at inanyayahan pa siyang magbakasyon kung sakaling may oras. Paliwanag ni Minghe, dahil sa lahat ng ginawang paraan ni Feng Xiangyang para pasabugan ang Military Warehouse No. 1, malamang ay naroon sila sa Mount Qingxi. Doon kasi pinakamainam na lugar para pagmasdan ang pagsabog. Dagdag pa niya, kung sakaling pumalpak ang plano, mas madali ring makakatakas si Feng Xiangyang mula roon. Napangisi si Feng Xiangyang at sinabing matalino talaga si Minghe. Tinuligsan niya kung nawasak nga ba ang Warehouse No. 1 at bakit buhay pa si Minghe. Nang marinig iyon, binalik ni Minghe ang tanong. Kung narito ako sa harap mo ngayon, sa tingin mo ba nagtagumpay pa rin ang plano mo? Mariing tumanggi si Feng Xiangyang. Imposible raw iyon, hindi pwedeng peke ang ganoong kalaking pagsabog. Umamin si Minghe na mahusay nga ang kanilang plano, ginamit ang kapangyarihan para ilipat ang mga gamot, ipasok ang mga naglalaman ng chi sa Warehouse No. 1, at pinakinabangan ang kakaibang katangian nito na hindi pa alam ng mga tao. Kaya nakalikha sila ng malaking pagsabog. Ngunit sa huli, pumalpak pa rin ang plano nila. Naalala ni Minghe ang sinabi noon ni Zhang Hu, na kung hindi na talaga kaya, dapat siyang tumakas mag-isa. Siya raw kasi ang pag-asa ng Dragon Tooth Organization. Kung siya lang ang gumagalaw, hindi kaagad magti-trigger ang chi. Ngunit tumanggi si Minghe. Imbes, tinuro niya ang mga air vent sa kisame. Kung buksan natin ito sa pinakamataas na efficiency, may lalabas natin ang chi palabas agad. Nag-alinlangan si Zhang Hu. Hindi ba mas mapapabilis lang ang banggaan ng chi sa hangin kapag ginawa natin iyon? Ngunit sumang-ayon si Luolin sa ideya. Ipinaliwanag niya na kapag gumagana ang air vent, iisa lang ang direksyon ng agos ng hangin. Hindi na magkakabanggaan ang chi. At kapag nailabas na ito sa labas, madidilute ito ng atmosfera, kaya mawawala ang panganib ng pagsabog. Napahanga ang kapitan ng warehouse guards at sinabing sisimulan na niya agad iyon. Ngunit pinigilan siya ni Minghe. Sandali, naalala ko, malapit lang dito ang Warehouse No. 18, at bakante pa iyon. Doon natin ipadala ang chi. Nagtaka ang kapitan, pati na sina Zhang Hu at Luolin. Ipinaliwanag ni Minghe na dahil may nag-set up ng lahat ng iyon, hinding-hindi sila matatahimik hanggat hindi nila nakikitang sumabog ang isang warehouse. Kapag napansin nilang walang nangyari, siguradong tatakas sila agad. Sumang-ayon ang kapitan, at ilang sandali pa, isang napakalaking pagsabog ang yumanig, ngunit sa Warehouse No. 18. Nagulat si Feng Xiangyang, hindi ko man lang naisip kaya pala ang nakita naming pagsabog ay galing sa bakanteng Warehouse No. 18. Tumingin si Minghe sa kanya, dapat tinatawag kitang tiyuhin, pero ngayon, oras na para mamatay ka. Samantala, pinipilit pa rin ni Uncle Yuan na panahon na para umalis. Ngunit mariing tinutulan ni Feng Ling. Bitawan mo ako, Uncle Yuan. Hindi ako aalis. Pati sina Luolin at Zhang Hu ay binalaan siyang huwag subukan pang dalhin si Feng Ling. Biglang napansin ni Feng Ling na sumugod si Feng Xiangyang kay Minghe. Agad siyang sumigaw. Minghe, huwag mo siyang patayin. Huwag si Papa. Tinawag din siya ni Luolin at Zhang Hu, habang si Uncle Yuan ay napamura at mabilis silang tumalon mula sa bubungan, tuluyang naglaho sa kagubatan kasama si Feng Ling. Nakita ni Minghe na dinadala ni Uncle Yuan si Feng Ling. Napangisi si Feng Xiangyang habang nakatitig. Sunod-sunod ang kanyang mga suntok, ngunit nasisabayan at naibablock lahat iyon ni Minghe. Nakapagpapasok pa siya ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Feng Xiangyang. Doon na naglabas si Minghe ng matutulis na yelo mula sa kanyang kamao. Kasabay ng bawat suntok ay lumalabas ang mga ice shards. Ngunit hindi natinag si Feng Xiangyang. Inatras niya ang ulo, saka ibinangga ang sungay niya sa yelo ni Minghe. Durog ang mga ice shards sa isang iglap. Mahina, pang-aasar ni Feng Xiangyong. Iyan lang ba ang kaya mo? Ngumisi si Minghe. Huwag mong kalimutan, teritoryo ko pa rin ito. Mabilis na nagbago ang mga piraso ng yelo,
naging mga kamao at agad na pinalibutan si Minghe. Ipinuntirya niya lahat ng iyon kay Feng Xiangyang. Agad namang tinaas ni Feng Xiangyang ang kanyang braso na may matutulis na spike, may sungay sa gitna, at ginamit iyon para salubungin ang atake. Imposible. Paano ka naging ganito kalakas kung hindi ka pa White Swan rank? Mariing sagot ni Minghe, at ano naman ang masama doon? Ipinaliwanag niya na lagi siyang nagtitiwala kay Feng Ling, at lagi niyang iniisip ang lahat ng posibilidad. Ngunit aminado siyang hindi kailanman niya inasahan na isa ring parasitic demon si Feng Xiangyang. Tahimik siyang humingi ng paumanhin kay Feng Ling. Itinapon ni Minghe ang isang malakas na buhawi patungo kay Feng Xiangyang, na may yelo munang umiikot sa paligid nito. Sina Luo Lin at Zhang Hu ay napabulalas na napakatindi ng atake. Hindi na kayanin ni Feng Xiangyang na harangin ang pag-atake ni Minghe at tinamaan siya ng direkta. Tumama siya ng malakas sa sementadong sahig. Ganon kalakas ang atake na nabiyak sa dalawa ang buong sahig. Inamin ni Zhang Hu na totoo ngang hindi si Minghe kabilang sa White Swan rank, pero dahil sa kanyang Red Sovereign Territory, at kakayahan sa pakikipaglaban, mas mataas na siya kumpara sa isang ordinaryong White Swan rank. Tinawag naman siya ni Luo Lin at iginiit na dapat niyang puntahan at iligtas si Feng Ling dahil dinukot ito ng kanyang driver. Ngunit siniguro ni Minghe na huwag mag-alala si Luo Lin, dahil hindi makakatakas si Uncle Yuan, at huwag din nilang patayin si Feng Xiangyang. Iminungkahi pa niya na bigyan ng agarang lunas si Feng Xiangyang, bantayan ito, at pag-usapan na lang nila ang susunod kapag nakabalik na siya. Ngunit tumutol si Zhang Ho, dahil imposible raw iyon. Ang Dragon Tooth Organization ay palaging lumalaban sa mga parasitic demons, kaya papatayin niya si Feng Xiangyang. Tinanong ni Minghe kung ano ang ginagawa nito at kung basta na lang ba niya babulewalein ang kanyang utos, at kung gusto niya talagang patayin si Feng Xiangyang, pwede bang hintayin niya munang makabalik siya. Sumang-ayon naman si Luo Lin, naniniwalang may dahilan si Minghe kaya dapat silang maghintay. Sa huli, napilitang umayon si Zhang Hu. Samantala, patuloy na tumatakbo si Uncle Yuan papasok ng mas malalim sa kagubatan. Muling nakiusap si Feng Ling na pakawalan siya agad dahil babalik na siya. Ngunit sagot ni Uncle Yuan, huwag na niyang sayangin ang kanyang lakas dahil hinding-hindi niya siya ibabalik. Ipinaliwanag niya na ngayong nalantad na ang pagkatao ni Feng Xiangyang bilang isang parasitic demon, hindi na siya paniniwalaan ng iba kahit bumalik siya. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang kamao na gawa sa lupa sa harapan ni Uncle Yuan. Agad siyang huminto, sinipa ito, at pinulbos. Doon niya napagtanto na nakahabol na pala si Minghe. Nabigla si Feng Ling nang makita si Minghe. Tinanong ni Minghe kung tatawagan ba niya itong uncle o ang pansamantalang pinuno. Nang tawagin siyang pansamantalang pinuno, nagkunwari si Uncle Yuan na wala siyang ideya sa sinasabi nito. Nag-isip naman si Feng Ling kung si Uncle Yuan nga ba ang pansamantalang pinuno at hindi ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Minghe na kapag kinontrol ng parasitic demon ang isang tao, nababago na ang katawan nito at halos patay na sila, hinding-hindi na sila maibabalik sa pagiging tao. Ngunit nang talunin niya si Feng Xiangyang, hindi ito namatay at bumalik pa sa anyong tao. Ano raw ang ibig sabihin noon? Malinaw na si Feng Xiangyang ay isang puppet lamang na pansamantalang kontrolado ng iba. Dagdag pa ni Minghe, ang pansamantalang pinunong nagtatago sa likod ng lahat ng plano ay palaging maingat, kaya imposibleng lumitaw siya gaya ng ginawa ni Feng Xiangyang. Mayroon lamang isang rason kung bakit ginawa iyon ni Feng Xiangyang, para bigyan ng oras ang tunay na pinuno upang makatakas. Kaya malinaw ang sagot, si Uncle Yuan ang tunay na pansamantalang pinuno, at si Feng Xiangyang ay isa lamang puppet na kontrolado niya. Tumawa si Uncle Yuan, inaming kahanga-hanga si Minghe bilang bagong leader ng Dragon Tooth, at siya nga ang taong sinusulyapan ni Feng Ling. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Minghe ang lahat ng detalye, ngunit binalaan niya itong malaking pagkakamali ang paghabol sa kanila. Dagdag pa niya, matagal na niyang inalagaan si Feng Ling na parang sariling anak, at hindi niya kayang mawala ito. Kaya nakiusap siya na bigyan siya ng kaunting oras. Kapag naayos niya ang lahat, dadalhin niya ito sa War Ruins. Mariing tumanggi si Feng Ling, iginiit na pakawalan siya dahil hinding-hindi siya sasama. Giit naman ni Uncle Yuan, nagtatago siya hindi dahil natatakot kay Minghe kundi dahil tamad lamang siyang harapin ang mga abala.
Napaisip si Minghe kung iyon ba ang tunay na mukha ng pansamantalang pinuno. Nag-transform si Uncle Yuan sa Pinnacle Lord rank. Kinilala ni Minghe na iyon ang buong anyo ni Uncle Yuan, mas mataas kaysa kay Feng Xiangyang kanina. Ipinangako ni Minghe na hinding-hindi niya patatawarin si Uncle Yuan sa ginawa nito sa Nando City. Sa ngalan ng lahat ng namatay sa pagsabog, papatayin niya ito. Biglang binalaan ni Xingling si Minghe na mag-ingat dahil ramdam niyang iba si Uncle Yuan, at malamang na isa itong tunay na Pinnacle Lord rank. Umilingat ng hamak si Uncle Yuan, tinawag na hanggal si Minghe dahil isa lang itong Heaven's Flare Pinnacle rank, at hindi pa nasa White Swan rank, ibig sabihin, mas mahina kaysa sa kanya. Tinawag pa niya itong isang insekto sa harapan niya. Mabilis na nagsuman si Minghe ng maraming kamao na gawa sa lupa, ngunit pinadurog lang iyon ng mga galame ni Uncle Yuan. Napansin ni Minghe na napakadali lang nitong winasak ang kanyang atake. Tinawag siya ni Uncle Yuan, sinabing tignan nila kung gaano siya tatagal. Binalutan ni Minghe ng lupa ang kanyang braso para protektahan ang sarili mula sa mga galame, pero napakalakas ng mga tinek nito kaya itinapon siya at bumangga sa puno. Nakatuhod si Minghe, pilit na tumatayo, ngunit bago pa siya makabangon, tinamaan siyang muli ng galame ni Uncle Yuan. Tinawag siya ni Feng Ling at nakiusap na tumakas na lang siya dahil siguradong mamamatay siya kung magpapatuloy. Ngunit nagnalit lang si Minghe at tiniis ang sakit. Patuloy siyang inatake ni Uncle Yuan, ibinabagsak mula puno hanggang puno. Tinawag siya nitong lumapit at nanghamak pa, na kung susubukan niyang patayin siya, hindi sapat ang ginagawa nito, kaya sige pa, ituloy lang. Nagulat si Uncle Yuan na kaya pang tiisin ni Minghe ang mga atake. Pero aniya, sayang at wala siyang oras makipaglaro pa. Gamit ang kanyang kakayahan, sumigaw si Uncle Yuan, Thousand Thorns. Mabilis na ginamit ni Minghe ang kanyang kasanayan na Vacuum Realm, Black Punch Territory upang supulan ang pag-atake ni Uncle Yuan. Ngunit napakalakas ng atake ni Uncle Yuan at hirap si Minghe na harangin ito. Unti-unti nang tumatagos ang mga tinik ni Uncle Yuan sa kanyang kalasag. Samantala, tinaas ni Uncle Yuan ang kanyang kamay na balot ng aura at naghanda ng panibagong pag-atake. Kinontrol niya ang lupa sa paligid at bumuo ng napakalaking patalim sa itaas ni Minghe. Ibinaba niya ang kamay niya bilang hudyat para bumagsak ang higanteng patalim. Agad itong bumagsak, yumanig ang lupa, at kumalat ang alikabok at mga bato sa paligid. Napaluhas si Feng Ling habang tinatawag si Minghe. Ngunit biglang may isang makapangyarihang haligi ng liwanag na bumasag sa patalim, at tumagos pa itaas hanggang sa langit. Umakyat na si Minghe sa White Swan rank. Ang napakalakas na liwanag na kanyang pinakawalan ay lalo pang tumindi, at ikinagulat ni Uncle Yuan. Napagtanto ni Minghe na nakasipsip siya ng malaking halaga ng liquid stardust noong sinusubukan niyang umakyat kanina, dahilan para maging labis na hindi matatag ang kanyang spirit power. Naalala niyang dahil sa sunod-sunod na atake ni Uncle Yuan, kahit halos gumuho ang katawan niya, nagkaroon iyon ng epekto na parang mahigpit na pagsasanay sa kanyang katawan. Nagsaya si Feng Ling, ipinagdiriwang na sa wakas ay nagtagumpay si Minghe. Ngunit mariing tumutol si Uncle Yuan, sinabing imposible iyon at nagtataka kung paano nakaya ni Minghe na makaakyat. Sagot naman ni Minghe, dapat pasalamatan niya si Uncle Yuan, dahil kung hindi sa mga ginawa nito, hindi niya maaabot ng ganoon kabilas ang White Swan rank. Kasabay nito, sa pamamagitan ng telepathy, humiling siya ng tulong kay Xingling, at pumayag naman ito. Inamin ni Uncle Yuan na hindi niya inasahan na maaabot ni Minghe ang White Swan rank sa ganoong oras, at napilitan siyang aminin na isa nga itong henyo, ngunit giit niya, wala pa ring laban si Minghe sa kanya. Nagbanta siyang dudurugin niya si Minghe, ngunit nagduda lang si Minghe kung kaya niya ba talaga iyon. Naisip pa niya kung anong klaseng potensyal ang nasa kanya. Hinamon niya si Uncle Yuan, sinasabing curious siya kung talagang kaya nitong gawin iyon. Balot ng yelo ang kanang braso ni Minghe, habang apoy naman ang bumalot sa kanyang kaliwang braso. Ginamit niya ang kanyang kasanayan na World of Ice and Fire Vacuum Realm. Nagulat si Feng Ling, iniisip kung mas malakas pa ba ito kaysa sa karaniwang Red Sovereign Power ni Minghe, at kung nagawa nga ba niyang kontrolin ang dalawang magkaibang kapangyarihan ng sabay. Idineklara ni Minghe na dapat nang mamatay si Uncle Yuan. Pilit na lumaban at sumigaw ng hindi.
Si Uncle Yuan, paulit-ulit ang kanyang pagtutol, ngunit unti-unting nagsara ang napakalaking mga palad ni Minghe sa kanya. Hindi na kayanang pigilan ni Uncle Yuan ang atake ni Minghe, at sa huli, nadurog siya sa pagitan ng dambuhalang mga palad ni Minghe.